nagkataon. Baka sumakit ang ulo nun sa kapilihan mo. Ani Rafaela at niyakap na mahigpit ang anak. Daddy, sorry, hindi ko nakuha ang titulo. Ani Alrea na biglang nagseryoso. Nagtatanong naman ang tinging pinukol niya kay Venk. Nailing si Venk at yumuko. Sorry, nabigo kita? Humahangos na dumating naman si Ralph kasamang trainer ni Alrea. Kamusta ang apo ko? Sabi ko na nga ba, malakas ka pa sa kabayo, hindi mo kami iiwan. Ani Ralph na nagbibirot nilapitan ng apo at niyakap. Lolo, sorry, hindi tayo nanalo. Shh, may pagkakataon pa, apo ko. Dahil sa pagkadaya sa'yo, uulitin ang laban pero hindi na dito sa Pinas, kundi sa China. Ang tanong, apo, kaya mo ba? Ani Ralph. Lo, tinatanong pa ba yan? Syempre, tulad ng sabi mo, mas malakas pa ako sa kabayo. Iuwi ko ang korona at ako maging reyna, sinusumpa ko. Biglang sumigla ang mga nakapalibot kay Alrea sa pagiging positive nito. At syempre, kung may reyna, may hari. Makahulog ang sabi ni Alrea at bumaling kay Venk. Gusto mo bang maging partner tayo, Mr. Derlon, para mabawi ang koronang para sa atin? Ani Alrea kay Venk. Napangiti si Rafit na pamaang naman si Venk sa di naasahang tanong ng dalaga. Alam mo, noon ko lang napagtanto na kahit puno ng hangin yung katawan mo, mabuti ka rin palang tao, Venk. In fact, handa ka ipagbalit ang laban para tulungan ako. At alam kong kung di ka huminto, baka may chance kang makahabol sa kanila. Salamat ha? Napatulala sa na JT at ang mga kaibigan ni Diana. Nakaramdam ng selos sa JT na hindi naman dapat. Lolo, pwede bang kayo nalang humawak kay Venk? Ani Alrea. Aba apo, hindi ako dapat tanungin mo kundi si Mr. Delon kung willing ba siyang maging partner mo. Sagot ni Ralph. Willing na willing po ako, sir. Ani Venk at pinagdao pa ang palad at yumukod na ilang beses kay Ralph sa sobrang kasiyahan. Kung ganon ihanda mong sarili mo, gusto kong makita hanggang saan ang tibay ng tuhod mo. Biro ni Ralph na kinatawa ng lahat. Sagad sang hindi naman si Randing papasok sa kwarto ng pamangkin, may dalang bubot na bayabas. Tito! O ayan, bigay ng triplets, kainin mo raw, baka iba pa raw makinabang. Tumatawang sabi ni Randy. Pulang-pula naman si Venk at JT dahil sapul sila sa sinabi ni Randy. Naman bubot pa to Ani Alrea pero kinagat pa rin ng bayabas. Ang pakla naman, pakisabi sa triplets, Tito, salamat. Ani Alrea ang natatawa sa bayabas na kinakain. Okay, Mr. Jelon, pag nakarecover ng anak mo, maaari ka magstay sa asyenda na matutukan ng iyong pag-eensayo. Sobra-sobra naman nagpasalamat si Venk. And you ladies, pwede bang samahan mo na ninyong kaibigan ninyo sa asyenda habang di pa magaling? Ika naman ni Rafaela. Halos di masukat ang lapad ng pagkakangiti ng mga kaibigan sa sinabi ni Rafaela. Oo naman po, tita, nanginginig pa. Kikay na sagot ni Angel. And you, young man, pwede bang bumisita doon kahit kailan mo gustuhin? Basta't wag ka lang magsasama ng kaibigan. Ani Randy kay JT. Tuwang-tuwa naman to, tila tumama sa loto. Masaya sila sa naturang kwarto kung saan naroon si Alrea at salungatman kay Congressman. Maawa kayo sa akin. Ani Congressman sa isang preso na bumubugbog sa kanya. Ba't ba ayaw mo pang aminin ang kasalanan mo, tanda, para matapos na ang paghihirap mo? Ika ng preso. Wala akong aaminin. Dahil makakalaya ko dito at wala naman akong kasalanan. Pagmamatigas pa rin ito. Diyan kung makakalaya ka pa, tanda. Ika ng preso at nilikob ang mukha ni Congressman sa inidoro. Araw ng labas ni Alrea sa ospital. Sinakay siya sa wheelchair dahil masakit pang ihakbang ang paa. Ang sarap ng feeling na kalong ka na iyong ama, parang baby. Bungis-ngis ni Alrea nang buhatin siya ni Rafi. Dad, nakakamiss palang gantong binubuhat mo ko, no? Hayaan mo pag may asawa ka na, siya nang bubuhat sa'yo. Diba, sweetheart? No. Masyado pang batay ang anak mo kung ano nang sinasabi mo. Ani Rafaela. Ikaw, Lolo, gusto mo akong buhatin? Biro ni Alrea kay Ralph. Apo, ako na lang magtutulak ng wheelchair mo. Baka mabali pang buto-buto ko pag binuhat kita. Sa madaling sabi, nakarating na ng hasyenda sina Alrea. Oh, ba't nakasara ang pinto? Tanong ni Alrea. Pag-open ni Rafi, nagsihulugan at nagliparan ng mga balon at papel na nakalagay sa taas ng pinto na mahuhulog kapag binukas. Welcome home, ate! Ani Zira, kasama sila Diana. Wow! Salamat, guys! Thank you, bunso! Ani Alrea at binuka ang mga kamay, senyales na gustong yakapin ng kapatid na hindi naman pinahindian ng isa. Lumipas ang isang linggo, tuluyan na naka-recover si Alrea. Yahoo! Balik gawin na naman. Namiss ko ring pumasok ha.
Ani Alrea at nakangiting pinagmasdan ng kapaligiran ng academy. Ayan na si Lampa. Pumasok na naman. Mas mainam pa sanang di na gumaling para di na makita dito sa school. Naiinis na bulong ni Mandy. Dahil masaya ang araw ni Alrea, nilapitan niya ang grupo ni Mandy mag-isa. Noong mga oras na yon dahil hindi nila alam na mga kaibigan na papasok na siya ngayong araw. Di niya sinabi kahit kahapon lamang sila magkakasama. Hi ladies, do you miss me? Tanong ni Alrea sa grupo ni Mandy. Oh well, the truth? No. In fact, pinagdarasal pa nga namin na sana hindi ka na gumaling. Naiiritang sagot ni Mandy. Humagalpak naman ang tawa si Alrea na pinagtawanan lang ang sinabi ni Mandy. Ngayon ko lang napatunay na mas pinapanigan ako ng Diyos kasi hindi niya pinagbigyan ng kahilingan ninyo. Sad to say, I am in front of you now and strong, alive. Nakangising sagot ni Alrea. Gyabang mo? Lampa ka naman? Napipikong sagot ni Mandy. Ah, lampa pala ha. Subukan nga natin. Ani Alrea at nilabas ang ringgilya sa loob ng bag na nakalimutan niyang ibigay sa tita Nessa niya para ipang-inject sa kanyang kabayo. Vitamins to para lumakas at maging maliksi ang kabayo niya para sa paghahanda ng kanyang pag-iensayo. Ano kaya ang pakiramdam ng kabayo na sinakyan ko na makatikim ng ganito? Ani Alrea tinawakan pa ang karayom na injection. You wanna try? Para alam mo naman ang ibig sabihin ng lampa. Nakangising tanong ni Alrea sa mga to at nanlalaki ang mga mata. Napaatras ang grupo ni Mandy at nakakitaan ng pagkasindak. Hey, ba't umurong yata mga dila ninyo? Ani Alrea na umira lang pagkapilya. Napahagalpak naman siya ng tawa nang iwan siya ng grupo ni Mandy na halatang natakot. Ang yayabang ninyo, takot naman pala kayo. Para vitamins lang to ng alaga ko, natakot na kayo? Bubulong-bulong na sabi ni Alrea. Sumugod na lumapit sa kanya mga kaibigan na makita siya. Uy girl, pumasok ka na pala. Tsaka di ba nga may bakasyong binigay sa inyong school para sa training niyo ni Venk? Ani Diana. And speaking of Venk, ayun siya sakay ng motor. Okay na rin sila ni JT. Dugtong pa ni Diana. Napangiti naman si Alrea at noon niya na napansin ang taglay nitong kagapuhan na napansin na siya. Pwede na, ani Alrea at di nakaligtas sa pandinig ng kaibigan. Uy girl, anong pwede na? Untag na tanong na Joanna. May sinabi ba akong ganun? Kailan ni Alrea nakatingin kay Venk at JT na papalapit sa kanila. Oo, may sinabi ka at dinig na dinig namin. Sagot naman ni Angel. Nabingi lang kayo. Ani Alrea at ginitian ng dalawang lalaki na nakalapit na sa kanila. Kamusta Alrea? Magaling ka na pala. Oo naman at pwede nang mag-practice guys. Sagot naman niya. Talaga? Masayang tanong ni Venk. Oo, at pwede ka raw mag-stay sa Hacienda next week sabi ni Dad para makapag-practice na tayo. Sabi pa niya. Maagang umuwi si Venk sa bahay nila. Kahit ilang araw pang palilipasan, excited na nag-impake siya ng mga damit na dadalhin niya sa Hacienda Alarcon. Anak, sabi mo next week pang practice ninyo, ba't naghahanda ka na ng mga gamit mo? Natatawang tanong ni Henriette sa anak. Ma, mas mainam pong maagap. Tsaka kung alam mo lang kung gaano ko ka-excited na makasama si Alrea, sobra ma. Naku anak, hindi nga halata Ani Henriette, Hacienda Alarcon. Sir, mas mainam na habang maaga makapag-ensayo na tayo nang sa ganon may handa po natin ng mga bata. Ika ng trainer ni na Alrea. Kung ganon mainam, pumapayag ako. Sagot ni Ralph. Nakakilig ng si Rafi kapag dakay ini-open ng trainer ang dalang laptop. Ni-review ang laro ng mga kalaban ni Alrea. Itong lalaking tong nanalo sir. Kung panonooring mabuti, maliksi siya at sanay na sanay. Kung pagbabasihan ng kakayahan ni Mr. Trelon, kailangan ito yung lampasan. Kung akong tatanungin tong lalaking to, ka-level lang ni Miss Alrea na kailangan pa nating higitan. Dagdag pa nito. Kung ganoon, kailangan kong tawagin si Venk para makarating na dito at maumpisa ng pag-iensayo sa kanila. Akong susundo kay Alrea dahil may flight si Rafaela, ani Rafi. Halos magtatalon naman sa tuwa si Venk na makausap niya sa telepono ang daddy ni Alrea na pinapupunta na siya sa Hacienda. Ito na ang chance kong patunayan na hindi sila nagkamali sa akin. I will do my very best na karapat-dapat din ako. Ani Venk sa sarili. Venk anak, nandito na ang sundo mo. Ani Henriette sa anak na kinatok ang pinto ng kwarto nito. Ma, nandito na ako sa labas. Sigaw ni Venk. Aba, lintik na bata to Nasa labas na pala. My goodness. Sinapian niya atang anak ko at ang bilis Kadarating lang na sasakyan susundo lang doon na kaagad. Ani Henriette sa sarili na napapailing na lamang. Bye ma, alis na po kami.
Ani Venk at sumakay na sa kotseng sumundo sa kanya, papunta ng hasyenda. Ay, kabataan talaga. Ika na lang ni Henry na kumaway sa anak na napapailing. Ngunit masaya siya dahil ngayon lang niya ito nakita na ganong kumilos. O dad, ano pong ginagawa niyo dito? Manghang tanong ni Alrea na makitang ama. Sinusundo ka anak para makapag-ensayo. Baka ngayon on the way na rin ang partner mo patungo ng hasyenda, kaya halika na. Paalam ka na sa mga kaibigan mo para hindi tayo gabihin? Ani Rafi sa anak. Ganoon ang ginawa ni Alrea. Malapit na si Venk sa mansyon na mahagip ng tanaw niya ang bonsai sa paso. May bulaklak ko at 2 sanga ng puno. Manong, pwede mo po bang ihinto saglit? Ani Venk. Ininto naman ng driver at natauhan si Rafi na sumundo kay Venk. Paghinto ng sasakyan, bumaba ka agad si Venk. Halos hindi ito makapaniwala na ang 2 sanga ng bonsai ay may kasugpong na 1 sanga ng santol. Isa naman ay mangga. Wow! Amazing! Bulalas na sabi naman ni Venk. Pinagsawa muna niya ang paningin bago sumakay muli sa kotse. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga tao doon at inihatid sa gagamiting silid. Sir, sabi po pala na Senyorito Rafi, maaga daw po kayong matulog dahil maaga daw po ang training ninyo bukas. Bababa lang po ako para hatiran kayo ng late snack. Ika ng katulong. Di na namalayan ni Venk na dumating na si Alrea kinagabihan pagkatapos na kumain ng inahatid ng katulong. Maaga namang nagising si Alrea at pupuntahan niya ang kanyang kabayo. Naka-jeans siya ng hapit at long sleeve na damit saka naka-tuck-in. Nakasuot din siya ng boots na ginagamit niya sa tuwing nangangabayo. Hinayaan lang niyang nakalugay ang kanyang buhok at pinatungan lang ng sombrero. Sinakyan niya ang kanyang kabayo at ipinagala sa loob ng hasyenda at saka pinasyalan ang mga tanim. Namagising si Venk upang pasyahan na bumaba na, nasa hagdanan siya na makita niya si Rafi na nakakape na naghihintay siya. Kamusta na ang tulog mo, Venk? Okay na okay po. Katunayan po, napasarap po ako ng tulog. Nahihiyang sagot nito. Pinagalan niya ang kanyang paningin at nagbabaka sakali na makita ang babaeng laman ng kanyang isipan bago matulog. Nang hindi na makita, iniisip na lamang na marahil tulog pa na baka late nang dumating ang mga ito kahapon. Manang, pakibigyan po ng almusal tong si Venk para makapunta na kami sa kwarto pagkatapos kumain. Ani Rafi sa katulong. Hindi po ba sasabay si Alrea sa pagkain? Naglakas loob na tanong naman ni Venk. Maagang nagigising ang batang yun pag nandito. Siguro nasa mga tanim niya na ito ngayon. O siya, kumain ka na't na makapag-almusal na tayo? Untag ni Rafi, kaya napilitan si Venk na sumunod kay Manang. Nalibang si Alrea sa pagtingin sa kanilang tanim kaya hindi na malay nakalapit na si Randy. Kanina ka pa? Agaw nito sa pansin kay Alrea. O tito, mas gwapo ka sa umaga. Look, may mangtol. Ani Alrea. Anong mangtol? Ani Randy. Mangga at santol. Kau naman, tito. Ngiting sagot naman ni Alrea. Tinapek naman ni Randy ang ulo nito. Ikaw talaga? Ika na nga lang ni Randy. Naagaw pa ang atensyon nila na makita na sakay na ng kabayo ang tatlo. Si Rafi, ang trainer at si Venk. O iha, halika at nang maumpisa na natin. Nakikita ko dito sa part mo na excited na. Ani Rafi. Napakamot na lang si Venk. Ganun na ba siya ka-obvious at nahahalata siya? Nang bumaling ang tingin ni Alrea kay Venk, nagtama ang kanilang mga mata. Biglang kumabog ang dibdib ni Alrea. Si Venk naman para nagme-melt na ang pakiramdam na nakaramdam ng hiya. Oh, ano bang hinihintay nyo? Halina kayo. Dahil tayong humamon at gustong makuha ang titulo, pinaghahandan tayo ng kalaban. Ika nga ng trainer. Sige na, sweetie, mag-practice na kayo. Mukhang ang lagkit ng tingin ni Drero na. Crush ka yata. Bulong ni Randy kay Alrea. Tito? Saway ni Alrea sa tito niya habang namumula. Ganoon lang bang sinabi ko, nangangamatis ka na? Buska muli ni Randy. Ay, ewan tito, iwan na nga kita dyan. Ani Alrea at sinakay na ang kabayo at sumunod na sa mga kasama. Guys, may nakapag-tip sa akin na may na-trap daw na ilalagay. May ginagawang dirty tricks ang China. Ito ay ang paggawa ng hole sa daraanan ng mga finalist na hindi nila mahahalata. Be careful and be alert dahil ayaw nilang mabawi ang titulo nila. Kaya't gagawa sila ng paraan para hindi yun maagaw.
Ikaw, Venk, i-master mong pagtalon sa mataas. Alam ko, kaya mo pero gusto kong walang sabit pag ikaw ang nagpapatalon. At ikaw, Miss Araya, doon tayo sa maluwang na bahagi na yon, mag-e-ensayo. Gumawa kami ng butas sa iyong daraanan kaya't dapat di kayo mahulog ng kabayo sa butas para di kayo maaksidente. Maliit lang yon na butas, nakasyang pa ng kabayo. Nakikita mo ba ang stick na nakatayo? Doon ang butas. Puntahan mo yon at kabisaduhin na sakay ka ng kabayo mo. At paghanda ka na, patatakboyin mo ang kabayo mo. High speed at ako naman, tatanggalin kong mga stick na nakatayo para di mo malaman kung saan nga ba may butas. Konsentrasyon at lakas ng pakiramdam ang kailangan dito. Ngayon, hindi lang basta dito lang ang pagkakalabanan, kundi maging sariling kaligtasan. Mahabang paliwanag ng trainer. Napamaang naman si Rafi. Arnold, hindi ba delikado yun sa mga bata? At dapat i-report ang ganyang kadayaan. Galit na sabi ni Rafi. Sir, tayong humamon kaya't silang masusunod sa anong tactic ang gagamitin nila. Yan nga lang sinanay nila ang kanilang manlalaro at sinusiguro nila na sila ang mananalo. They said to be fair enough. May mga hole na dinaraanan ng kanilang manlalaro. Malaking advantage sa kanila dahil nahasa nilang mabuti ang manlalaro na dapat ganun din ang gawin natin. Tumango-tango na lang si Rafi. Buti na lang mamaya pa darating ang Lolo Ralph ni Alrea. Pagkatapos ni Miss Araya, siya na ang magtuturo kay Venk. Sa ngayon, maghihiwalay muna sila. Ika ng trainer at sinunod naman ang dalawa. Tulad nga ng sinabi ng trainer, nag-esayong mabuti si Venk sa pagtalon at sa tumpok ng dayami pinatatalon ang kabayong sinasakyan. Napangiti si Rafi sa nakikitang determinasyon ng dalawang nag-eensayo. Si Alrea naman dahan-dahang pinalalakad ang kanyang kabayo. Kinakabisa kung saan ang butas. Di nagtagal sinanay niya ang kanyang kabayo na tumakbo ng mabilis na di mahuhulog sa butas. Pinakiramdaman kung ilang hakbang ba ng kabayo niya sa bawat butas na naroon. Okay na po, handa na ako. Pwede na po ninyong alisin ang palatandaan, ani Alrea sa trainer. Sinuotan ng supporter si Alrea just in case na mabutas ang paa na sinasakyan niya para kung siya'y bumagsak, walang damage. Pinapaalala ko lang na ang sukat ng bawat butas na yan at ang distansya pareho ng sa China, so do your best. Ika ng trainer. Pinatakbo ni Alrea ang kabayo at buong husay na nalampasan niya ang mga trap na kanyang iniiwasan. Tuwang-tuwa si Rafi sa pinakitang galing ni Alrea. Bravo! That's my daughter. Ani Rafi na pumalakpak pa. Nilapitan din nila si Venk. You're great, Mr. Drillon. I'm sure your parents will be proud of you pag nakita nila ang improvement mo. Papuri pa ni Rafi. Thank you po, ani Venk at naiwas ang tingin kay Alrea. Dahil bigla na lamang siyang kinabahan. Okay, ngayon, umangkas ka muna kay Alrea, Venk, at ituturo niya sa mga iyo ang trap, utos ng trainer. Nagkatitigan naman at si Venk at Alrea kapag daka, ngumiti si Alrea sa kanya, kaya ngumiti na rin siya. Pilit pinaglabanan ang kaba na nararamdaman ang mas tamang tawaging excitement. Hey, sakay na! Di mapigilan ni Venk ang kaligin. Sa tanang buhay niya, sa dami-rami ng babaeng nagkakandarapa sa kanya, kay Alrea lang siya nakaramdam ng ganito. Sumampa si Venk sa likuran ni Alrea, humawak sa balikat nito. Venk, sa bewang ka humawak, wag sa balikat. May tendencing mahila mo siya pag bumalis ang speed. Maaari kayong maaksidente kung ganon? Ika ng trainer. Nag-alanganin man si Venk, kinapitan niya ang kamay sa bewang ni Alrea. Nakaramdam naman ng kilabot si Alrea na tila may mainit na dumaloy sa buo niyang katawan at kinastigong sariling wag kiligin para di mawala sa focus. Huwag ka nang mahiya, Mr. Drillon. Para kang babae. Yumakap ka para di ka mahulog. Ani Rafing napangiti dahil kitang-kita ang ekspresyon ng mukha ng anak. Nahihiyang yumakap si Venk at the same time, masayang-masaya ang pakiramdam. Okay, tayo na. Pakiramdaman mo bawat step ng kabayong sakay natin at mag-focus ka. Dahan-dahan muna tayo sa pagtakbo. Bawat pagitan may butas at may 15 steps ng kabayo kaya use your senses. Ani Alrea at ramdam ang init ng katawan ni Venk na nakayakap sa kanya. Tinatakbo ni Alrea ang kabayo. Dahan-dahan sa umpisa hanggang pabilis ng pabilis. Napapikit si Venk sa sarap ng pakiramdam na nakayakap siya sa babaeng lihim na minamahal, kaya't ang siste na walang focus niya sa daraanan at kung paanong pakiramdaman ng kabayo, talibang nararamdaman niya ng tibok ng puso niya. Paligsahan sa pagkabog, dangal lang kay Alrea, alam nitong kontrolin ng emosyon pagdating sa gantong sitwasyon. Nalagpasan ni Alrea ang trap, huminto na sila sa kinaroroonan ni Rafi.
O Venk, nakabisado mo na ba ang daraanan mo? Tanong ng trainer. Doon lang nagmulat ng mata si Venk. Mukhang natulog ka naman yata, Mr. Drilon, tudyo ni Rafi. Biglang natuuhan si Venk at tinanggal ang pagkakayakap kay Alrhea. Okay, ikaw naman mag-isang dumaan sa trap. Utos ng trainer. Nilapit ang isang kabayong sinakyan niya kanina. Naparanok si Venk. Para nang gagawin niya? Nawala siya sa focus dahil sa pagkakayakap kay Alrhea. Naparanok siya ng sunod-sunod at bumaba sa kabayong sakay ni Alrhea. Sumakay sa kabayong para sa kanya. Nang walang nakakakita sa kanya, nag-sign of the cross siya at sinamahan din ang dasal na sana hindi siya mabutas. Kaya mo yan, Venk. Isipin mo yung sinabi ni Alrhea kanina kung ilang step. Ani Venk at inumpisa ng palakarin ng kabayong sakay. Mr. Drilon, sigurado ka? Kaya mo na? Tanong ni Alrhea na nanunukso. Pinahinto ni Venk ang kabayo at humingi kay Alrhea na nakangisi. Oo naman, ako pa. Sagot ni Venk, kunit may kasamang nginig ang boses. Dahil kung mabutas ang isang paa ng kabayong sasakyan niya, kahiya-hiya siya. Okay, wait ka na lang namin sa finish line. Good luck. Di baling ako nalang gagamot sa'yo pag nahulog ka. Pahabol na biro ni Alrhea. Batid ni Alrhea na wala ang focus ni Venk habang angkas niya to kanina dahil dama niya ang lakas ng pintig ng puso nito. Nakapeso ni Venk sa pagpapatakbuhan niya ng kabayo. Ano kaya kung may paghulog na lang ako? Total, aalagaan naman ako ni Sweetie Pie, my babe. Ang kaba at takot na bawasan nang sabihin ni Alrhea sa kanya gagamitin siya pag nahulog. Ngunit di rin yata niya kaya mapahiya sa mga taong naroon kaya pinikit niyang mata at inalala ang sinabi ni Alrhea. Tama, 15th step. But, nalabay-pay ang balikat ng maalala kung gaano ka dapat kabilis para 15th step ng kabayo every hole ang dapat iwasan. Shit yan kasi nakikinig, inuna pang kilig. Kastigo niya sa sarili at parang bubuyog, bubulong-bulong. Bahala na, I wanna try my luck this time. Pinaktakbo niyang dahan-dahan at pinakiramdaman bawat step ng kabayong kanyang sakay. Pinilit mag-focus at napangiti na masiguro na nalampasan na niya ang butas. Makarating kaya dito si Venk nang hindi nahuhulog? Dudang tanong ng trainer. Dahil di naman tubulag na nawawala sa konsentrasyon ng binata pag nakakalapit na kay Alrhea. Watch and wait. Sagot ni Rafi na kumisi at nakatingin sa anak. Dad, kanina ka pa ha? Isusumbong kita kay mommy. Oh, anong kasalanan ko? Para titingnan lang anak eh. Parang nun lang baby ka pa ngayon, dalaga ka na. Di magtatagal mag-aasawa ka na. Oo na, hindi na. Yun panoorin mo, admirer mo? Hirit ni Rafi na kinabasangot ni Alrhea. Deep inside, kinikilig naman. Nakatatlong iwas na si Venk sa butas at nakikiramdam siya kung saan naman ngayon kaya't pinatakbo niya na mabilis ang kabayo. Tama si Alrhea kung tamang speed mo, 15 step lang bawat butas, kaya't simple na lang sa kanya. Pero nung malapit na sa finish line, narinig niyang sumigaw si Alrhea. Go, Venk, go! Ayan, malapit ka na! Isa na lang, ang galing mo! Sigaw ni Alrhea ang di napigilan at cheer si Venk. Biglang kumabog ang dibdib ng binata at nawala sa isip na may isa pang butas na kailangan iwasan. Hulila nang ma-realize niya dahil paghakbang ng kabayo, napalahod-tot na wala ng balance si Venk. Nagtuloy-tuloy bumagsak. Agad nilapitan ni Rafi, Alrhea at ng trainer si Venk. Tinawagan si Nessa ng bunsong kapatid nito para tingnan ang kabayo kung napilayan dahil doktor ng hayop ang kapatid ni Rafi. Uy Venk, sorry kung nawala ka sa konsentrasyon ha nung sumigaw ako. Kau naman dapat masanay ka sa sigaw pag nasa laban ka na para di ka nagugulat. Parinisi pa ni Alrhea. Aray ko, ang sakit. Si Venk at sapo pa rin ang balakang na nasaktan. Imbes maawa ang trainer at si Rafi, pinagtawanan pa nila ang binata. Halika, tumayo ka muna. Ani Alrhea at inalalayan si Venk. Pagdakay nagsalita si Rafi. Drilon, papunta ka pa lang, pauwi na kami. Lumang style na yan, kumbaga gasgas na. Nagawa na namin yan eh. Ani Rafi na nanunod siya. Para namang napahiya si Venk pero sa totoo lang, nasaktan talaga ang balakang. Huwag ka mag-alala anak. Hindi yan napilayan, makakapag-ensayo pa yan, di ba Drilon? Di naman masyadong masakit. Opo sir, napipilitang sagot ni Venk. Makalipas sa isang buwan, papuspusang nag-ensayo, handang-handa ng partner sa laban na kanilang pupuntahan.